Nag-umpisa ang anime na ito sa isang sagupaan sa pagitan ng grupo ng mga adventurer at isang mabangis na dragon. Ang dulo ng sagupaan ay hindi masyadong nakakagulat. Nang talunin ng S-rank dragon ang lahat ng mga adventurer. Sa Sales Village Farm ang lalaking nagngangalang Alwayne ay nagmuni-muni sa kapaligiran. At tinitignan ang panahon kung ito ba ay uulan. Matagal na siyang nagtatrabaho dito bilang taga-alaga ng mga pananim. Sa isang sandali dumating ang kaibigan niyang may pangalang Tessa. Ipinakita niya kay Tessa ang estado ng kanyang kasanayan o skills sa pagsasaka at ito'y umabot na sa antas ng 10. Kasama na rin dito ang kasanayan niya sa pangingisda. Kasama na doon ang pagpatay niya sa isang malaking isda at ginawa niya lang ito sa napakabilis na paraan. Habang tinitignan niya ang kanyang mga skills bigla na lang itong nagkaisa, na gumawa sa kanya upang mag-evolve patungo sa pagiging nature lover. Ang kanyang attack damage ay tumaas sa 73,612. Ang puntos na ito ay masyadong exaggerated o higit pa. Isa sa mga mahalagang tungkulin niya ay ang maghatid ng gulay sa merkado sa Royal Capital. Habang dumadaan sa daan patungong merkado, nakita niya ang isang dragon na umaatake sa ilang adventurer. Binabalak ni Al na tulungan ang mga ito. Sa isang segundo sa pamamagitan ng pagbato niya ng kalahating carrot, at sa hindi inaasahan sumabog ito at ito'y gumawa ng pagkagulat sa mga adventurer. At tila parang naguguluhan sila sa nangyari. Sa puntong yun hindi pa rin alam ni Al kung ano ang kakilakilabot na kapangyarihang meron siya. Nagpatuloy siya sa paglakbay upang dalhin ang gulay sa merkado. Sa gate ng mismong kastilyo bawat pumapasok ay dapat sumailalim sa pag-i-inspection para sa seguridad ng lugar. Doon, bigla-bigla na lang dinukot ang isang babae at ito'y tinangkang ilabas sa kastilyo. Si Al, mabilis na iniligtas ang babae at ibinagsak ang lalaking ng dukot. Napahanga ang dalaga sa ginawa ni Al. Gusto pa sana siyang kausapin ng dalaga ngunit dahil sa late na siya sa pagdi-deliver. Kaya mabilis siyang umalis at ni pangalan niya ay hindi man lang nasabi sa dalaga. At dahil doon yun din ang dahilan kung bakit siya hinaharang ng mga guard. Gusto man niyang makalayo sa dalaga, pero di niya magawa at doon napag-alaman niya na ang dalaga pala ay ang unang prinsesa sa kaharian at ito ay may pangalang Fowl. Gusto ng prinsesa na maglingkod si Al sa royal family, ngunit tumanggi si Al at gusto lang niya na maging normal na magsasaka. Pinipigilan siya ng prinsesa dahil na rin sa gustong malaman nito kung ilang stats meron si Al dahil nagawa niyang matalo ang lalaki kanina na may 500 stats, at sa pagkakaalam ng prinsesa na ang mga legendary na mandirigma ay meron lamang average na 1,000 stats. Gusto sana sabihin ni Al ang stat points na meron siya pero wala siyang lakas ng loob na ipakita ito sa prinsesa. Sa sandaling yun bumalik ang isang party dala nito ang isang ulat na nagsasabi. May napansin silang isang tao na may nakakaibang sandata at ang sandatang ito ang tumapos sa malaking dragon. Nung narinig ito ng prinsesa biglang nawala ang tingin niya kay Al. At doon na nakahanap ng pagkakataon si Al upang tumakas sa palasyo. Agad namang inutusan ng prinsesa ang kanyang mga kawal na ipabalik sa palasyo ang lalaking si Al. Ang mga ulat patungkol sa mga halimaw na pumunta sa Kapitolyo matapos ang isang digmaan sa pagitan ng sangkatauhan at lahi ng mga demonyo. Sa digmaang yun napatay ang Demon King at nagkaroon ng dalawang pangyayari upang mabuo ang isang kasunduan para sa kapayapaan. Giit ni Officer Cecil may gustong maghiganti para sa Demon King. At yung taong iyon ay may basbas na halik mula sa Demon King. At ito ang commander ng unang hukbo ng Lights Order na may pangalang Romeo. At para maging ligtas ang hari at prinsesa, sinabihan ni Officer Cecil ang mga ito na umalis muna sa kaharian, ngunit ayaw ng hari na iwanan ang kanyang mga nasasakupan. Isang kawal ang naglakas loob at ito'y nagmamakaawa sa hari na umalis sa kaharian para sa kaligtasan ng mga ito at nangako silang ipagtatanggol ang lugar na pinagsilbihan nila. Sa ibang eksena papasok sana si Al sa bahay niya ngunit hanggang doon ay hindi pa rin niya kontrolado ang kapangyarihang meron ito. Sa isang sandali dumating ang kaibigan niya at ito'y nataranta habang binabalita nito ang natuklasang kaganapan. Na kung saan ang mga kalabang halimaw ay paparating sa kanilang lugar. Naalala din ni Al na bukas pala ang pag-ani nito sa kanyang mga gulay. Agad siyang tumakbo sa field. Sa pagkakataong ito ang mga halimaw ay umabot na sa Seal Village. Pero ang target nila ay ang kastilyo. Di na niya sana papansinin o gagambalin ang mga ito ngunit napagtanto niya na kung masisira ang kaharian, ang kanyang mga gulay ay hindi na niya ito maiibenta pa.
Habang ang hari at ang prinsesa ay naglakbay paalis sa kaharian kasama ang ibang matatapang na kawal nito. Bigla-bigla na lang tumigil si Officer Cecil at nag-evolve ito at naging halimaw. Nagpanggap pala si Romeo bilang si Officer Cecil. Ito ang tunay niyang plano, ang patayin ng hari at iluklok ang sarili bilang bagong hari at pamunuan ang kaharian na ito. Kaya niya ring gayahin ang itsura ng hari. Inatake ni Romeo ang hari. Ngunit sinangga ng prinsesa ang atake sa pamamagitan ng isang shield. Dahil doon nakaramdam ng pananabik si Romeo. At sa tingin niya ay perpekto ang plano na nagawa niya. Patuloy na nadaragdagan ang enerhiya ni Romeo at nagawang bas again ang shield ng prinsesa. Sabi ni Romeo na game is over. Pero sa sandaling yun lumitaw si Al at sinalba ang hari at prinsesa. Napatanong si Romeo kung sino ito. Sinagot naman siya ni Al at sinabing isa lang akong magsasaka. Nagmamadali si Romeo sa pag-atake ngunit pagkatapos, itinapon lang siya sa isang bangin. Ito ay medyo nagpagalit sa kanya kaya ipinakita niya ang kanyang true form. At ang level niya ay nasa 78, gayon pa man di naman nasindak si Al dito. At tinapos niya lang ito sa isang suntok. Nagulat ang mga halimaw lalo na ang hari at prinsesa sa nasaksihan nila kay Al. At ang lahat ng mga halimaw ay mabilis na tumakas papalayo. Kinaumagahan, si Al ay ginantimpalaan ng hari dahil sa katapangan nito. Patuloy pero na tumatanggi si Al sa mga binibigay ng hari. Dahil sa ayaw ni Al ang mga ito, inoferel siya ng prinsesa na magparehistro bilang adventurer kaya nagtungo sila sa Avengers Guild. Napatanong si Al kung bakit nagagawa ng prinsesa ang makalabas sa kaharian nang di nalalaman ng mga tao na siya ang prinsesa. Ngunit sinagot siya nito na ang kanyang hairplan ang tumutulong sa kanya upang itago ang royal identity nito. Habang papasok si Al sa loob, masiglang binati siya ng isang lalaki saka siya in-entertain ng receptionist na si Helen para magparehistro bilang adventurer. Gustong malaman ng isang adventurer na si Helen kung bakit gusto ni Al ang maging adventurer. Sinagot ni Al at sinabing offer ito sa kanya ng prinsesa. Bigla namang dumating ang isang partidong ito sabay sabi na, sa paanong paraan napatay ni Al ang isang mabangis na halimaw. Napahinto ang lahat at na-shock matapos nilang marinig ito. Sinabi lang ni Al na isa lamang siyang hamak na magsasaka at yung pagpatay niya sa dragon ay binato niya lang ito ng gulay. Agad namang nagpakilala sa kanya ang membro ng partido na sila Jake, Lamia, at Luke. Gusto nilang imbitahan si Al sa kanilang grupo, pero gusto lang niyang panatilihin ang trabaho niya bilang isang magsasaka. Agad na bumalik sa kanyang upuan at gustong malaman ang unang quest. Sinabi ni Helen, na ang mga adventurer ay nahahati sa mga antas ng mga ranggo hanggang SS. Ang rank na SS ay para sa mga heroes. Kaya dahil sa nakitaan na siya ng potential binigyan siya ng GS rank. Binigyan siya ng quest na kailangan niyang mabuo. Una dito ay kukuha siya ng milk grass mula sa Forest Dream. At binigyan siya ng robe na may kapangyarihan ng magic. At ito'y nagbibigay sa kanyang ng protection. Pagsuot ni Al sa robe na tulala si Helen nang makita si Al na nakasuot ng damit na ito. Matapos makumplito ang kanyang pagpaparehistro bilang isang adventurer, nagpaalam agad ang prinsesa kay Al. At doon na rin inumpisahan ni Al ang quest niya. Habang ginagawa ito aksidenteng nakahanap siya ng kakaibang kaliskis. Sinusubukang maghanap ng anumang impormasyon tungkol sa kaliskis. Ayon sa dokumentong hawak niya, ang mga orc ay gustong-gusto ang mga tao. Nang oras na yun may babaeng orc na lumitaw sa likuran ni Al, buti na lang iniligtas siya ni Jake at nagpasalamat si Al kay Jake. Dumating din sila Luke at tinanong ni Al kung anong klaseng kaliskis ito. Ngunit wala silang gaanong konkretong impormasyon. Habang sila ay nag-uusap biglang dumilim ang langit at nagulat ang lahat nang makakita ng itim na dragon na lumitaw sa kanilang harapan. Napagtanto nila na ito ang may-ari ng kaliskis na yon. Sa kabutihang palad, dumaan lamang ito sa kanila at hindi gumawa ng anumang pinsala. Sa sumunod na umaga mukhang pagod ang mukha ni Helen dahil nagkaroon siya ng bangungot kagabi. Dumating sila at dala-dala ang nakakagulat na balita tungkol sa nakita nilang maitim na dragon. Pagkatapos na pag-alaman pa nila na ang dragon na ito ay may attack stats na 230,000 points. Ipinakita ni Al ang kaliskis at sobrang nakakagulat ang reaksyon ni Helen. Naalala ni Helen ang nakaraan, kung saan ang kanyang kapatid na lalaki ay napatay ng dragon na may kaliskis na ganyan at doon biglang nahimatay si Helen. Kaya walang dapat ipag-alala, ang matanda ay nagbahagi ng nakaraan ni Helen. Natagpuan niya si Helen sa isang gubat. At ito'y walang malay at walang naalala sa nakaraan.
Nung nalaman ito ni Al, doon na rin siya nagkaroon ng interes na tulungan si Helen. Lumabas siya saglit at paglabas nito sa pinto, natanggap ni Al ang sulat ng kanyang ina sa isang messenger na may pangalang Rick. Nagulat siya kung bakit alam ni Rick na andun siya. Pagkatapos pumunta siya sa aklatan upang makahanap ng impormasyon tungkol sa Ouroboros na dragon. Naalala niya ang mga sinalite ni Mrs. Wan, na natagpuan niya si Helen 15 taon na ang nakakaraan. Kaya siya gustong maghanap ng mga dokumento ng ulat tungkol sa nangyari noon, ngunit siya ay hindi kwalipikadong maka-access sa mga dokumentong ito. Sakto namang dumating din sa library ang prinsesa, at nung nakita ito ng librarian bigla-bigla na lang nagbago ang ugali nito. Pagkatapos si Al at prinsesa ay agad pumunta sa archive para maghanap ng impormasyon tungkol sa Ouroboros. Ayon sa impormasyon 15 taon na ang nakalipas. Ang bingit ng karangalan ay nawasak at natuklasan ng mga tao, na ang kakaibang enerhiya ay nanggagaling sa masasamang dragon na Ouroboros, at ito'y winasak sa pamamagitan ng mabait na Dragon Mirage. Sinabi ni Al na pupuntahan niya ang lugar, at magsagawa ng investigasyon dito. Sinabi ng prinsesa na sasama siya dito. Pagdating sa mismong lugar, naririnig ni Al ang isang boses at sinusundan niya ito. Pagdating sa isang sementeryo nakita niya ang isang batang lalaki sa harap nila pero hindi ito makita ng prinsesa. Ang batang lalaking ito ay isang multo at may pangalan itong Rai Rai. At ito'y naghihintay ng taong makakarinig sa kanyang tawag. At dito na rin nagtatapos ang recap. Sa anime na may pamagat na I've somehow gotten stronger when I improve my farm-related skills. Kasalukuyan ay mayroon lamang itong 2 episodes at nagpapatuloy ito. Isa ito sa mga overpowered anime character ngunit siya ay lumalakas sa pamamagitan ng pagsasaka. Sana nagustuhan nyo guys. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-thumbs up sa videong ito hanggang sa susunod.